Magandang araw po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, July 2, 2024. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, patuloy pa rin ang pag-iral nitong Intertropical Convergence Zone o ITZZ o yung salubungan ng hangin galing Southern at Northern Hemisphere. At nakakaapekto pa rin sa may Palawan at ilang bahagi ng Mindanao, particular na sa may Southern Mindanao. Kaya naman nasaan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o pagkidlat pagkulog. Habang easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko, ang nakakaapekto naman sa may Luzon at Visayas. Dahil dito, asahan pa rin yung mainit at maalinsangan na panahon sa umaga hanggang sa tanghali sa malaking bahagi ng ating bansa na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog, particular na sa may eastern section ng ating bansa, dulot ng easterlies. Mga localized thunderstorms naman sa hapon at sa gabi sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Magandang balita naman dahil ayon sa pag-asa ay walang binabantayan na bagyo o low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na maaaring makaapekto sa ating bansa. Ang ahensya nga ng pag-asa ay naglabas na ng datos para sa mga posibleng track ng mga bagyo na papasok o mabobuo sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Hulyo. Inaasahan na 2 o 3 bagyo ang posibleng mabuo o pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at ang mga posibleng track na ito kadalasan ay dumadaan sa may Bicol Region hanggang sa may area ng Northern Luzon. Kapag hindi naman nagla-landfall ang mga bagyo o nasa may northern part ng ating bansa, asahan na posible itong mag-recurve. Ngunit kahit hindi ito mag-landfall o mag-recurve ito naman yung pagkakataon ng pag-enhance o pagpapalakas ng hanging habagat. Kaya naman kahit hindi tumama sa atin yung bagyo, asahan pa rin yung malalakas na mga pagulan na dulot nitong hanging habagat. Dahil sa epekto nga nitong ITZZ, asahan ngayong araw na Martes sa Zamboanga Peninsula at Palawan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at pagkidlat pagkulog. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa Aurora, Quezon, Bicol Region at Eastern Visayas, asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pagulan o pagkidlat pagkulog. Dulot yan ng easterlies. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Habang sa Metro Manila at iba pang bahagi ng ating bansa, asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pagulan o pagkidlat pagkulog. Dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas nabobuo ang mga thunderstorms sa ito tuwing hapon o gabi na maaaring magtagal ng 1 hanggang 2 oras. Ingat sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Ugaliin rin na magdala ng payong pananggalang sa mainit na araw at posibleng pag-ulan sa hapon o sa gabi. Para naman sa lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay wala namang nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayang makakapamalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Asahan ang banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin lalo na kung meron tayong offshore thunderstorm activity. Asahan pa rin yung mga tsansa ng malalakas na hangin at kaakibat nito ang bahagyang pagtaas ng mga alon. So, ilamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Martes. Keep safe everyone.